may dalawang unawa, no, about sa seventh seal. At mostly ang unawa ay nabuksan na noong 1963. At merong unawa na hindi pa siya nabuksan. So, sa end time churches, especially dito sa Pilipinas, ay nahati sa dalawang turo. Yung isa ay bukas na, yung isa ay hindi pa. At yung pangatlo naman ay bukas-sara. Diba? So, kaya lalong nalito ngayon dahil merong pangatlo, bukas-sara. Diba? Pagkatanong mo, bukas. Mamaya naman, sara. So, kaya binalikan natin upang masigit natin maunawaan at alam natin ang highlight ng message na ito ay itong ikapitong selyo. Dahil yung una at pang-anim ay kumpleto na. Okay? So, ang ating text of the context ay itong Revelation chapter 8 verse 1. So, when you speak about seventh seal, yan ay Revelation 8:1. So, walang maraming paliwanag kagad yan. So, fundamentally, when you say seventh seal, ikapitong selyo, lagi niyong isipin niya Revelation 8:1. Wag muna kayo magbibigay ng anumang paliwanag, kundi kailangan i-quote nyo lang yung Revelation 8:1. At pag binasa nyo yung Revelation 8:1, sabi dito, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So sa end time, ay may mga interpretation sila dito. Diba? Mayroong isang pastor, hindi ko mention ang name, ay itong silence in heaven, ay 1963 daw nangyari yan. Sa heaven daw ay silence, di ba? Sa lupa naman ay naghahayag daw. Kaya nung tinanong ko, saan ba nag-silence, sa heaven o sa langit? Sa langit. At sa lupa daw ay nagre-rebuild. At ang isa pa sa dinahilan niya, na yan daw ay 1963, yung 3.5 years left daw, ng 70 week, ay kung sa langit, kung sa lupa ay merong 3.5 years left for the Jews, ibig sabihin daw sa langit 3.5 years. So, ganoon talaga yung mga nagpipilit na magturo bilang isang tagapagturo. So, maraming ganyan, no? At of course, wala naman tayong pakialam sa kanila dahil tayo naman ay isang local fellowship din, sila isang local fellowship. At bawat fellowship ay may mga pastor. So, mga pastor doon ang mananagot na lang sa Panginoon. Okay? So, Diyos ang bahala siyang mag-usga sa atin. Okay? Pero tayo ay mag-i-stick tayo sa Bible at sa message. At hindi tayo pwede magbigay ng interpretation. Okay, yan yung seventh seal. Revelation 8:1, silence in heaven. So last Sunday, yan, nakita natin yung book. At yan ay scroll. Hindi talaga ito yung modern book. At yan ay 7 scroll na binalumbon na pinagsama-sama, kaya isang book na lang siya. Kaya tinawag siyang the scroll with 7 seals or the 7-sealed book of redemption. Hindi sinabing the 7-sealed books. Diba? Kasi binalungdon na siya. So, book na lang. Diba? Katulad ng Bible nga natin, diba? Yan ay 66 books. Siya ay kinumpile at pinagsama-sama, kaya tinawag na Bible, hindi Bibles. Okay? Bible books. So, ito yung pinaka-exact illustration ng 7-sealed book sa Revelation chapter 5, verse 1. At nakita natin yung una at hanggang ika-6 na selyo ay nabuksan. At nakita natin yung nilalaman. Yung una, yan yung 7 seal muna. Nung binuksan siya, ay nagkaroon ng kalating oras na katahimikan sa langit. Amen. Ang first seal, nung binuksan siya, under the mystery of the first seal, ay nakita dyan na merong
white horse. Under the mystery ng second seal, nung binuksan ang selyo, ang nakita ay red horse. So lahat yan ay symbol form. Nung buksan naman yung ikatlong selyo, under the mystery of third seal, ang nakita ni John ay ang black horse rider. Binuksan ni ikaapat na selyo, nakita ni John ay pale horse rider. So lahat yan ay symbol form. At yung panglimang selyo, nung binuksan, ang nakita ni John ay mga souls under the altar. Doon naman yun, sa langit. At ika-anim dito uli sa lupa ay sixth seal. Nagkaroon ng great earthquake and sun became black, sackcloth of air, and the moon became as blood. So nagkaroon ng tinatawag na disturbance ng nature or catastrophe. Okay? At yung mga nagaganap sa atin ngayon ay hindi pa yan. No? Yung earthquake doon sa Cebu, nagkaroon ng malakas na lindol na yon, no? Dahil marami mga structure na nasira at may mga namatay. Okay? Pero hindi pa yan mismo yung sixth seal na hinihintay natin. Okay? So ang seventh seal, nung buksan siya ng Lamb, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit. So ang events ay sa kalangitan. Now, para maunawaan natin yung ikapitong selyo, ay of course, walang ibang muna tayong dapat na basahin at maunawaan ay itong seven seals book. So naging book siya kasi kinumpile naman siya. Yan ay mga tape preaching ni Buddy Branham, mga tape yan. First seal hanggang seven seal, but actually may kasama pa dyan, isinama pa dyan yung God's Hiding Simplicity, tsaka yung the bridge between the seven church ages and the seven seals. Tapos first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seals. Tapos meron pang question answer on the seals bago niya pinreach yung pinakahuling araw, 24th ng evening sa Bahang Tabernacle yung seventh seal. And then kinalinisan pa, nag-record pa siya doon sa bahay ng dalawang brother, yung mga nagre-tape recording ministry, nag-record siya doon ng continuation ng seventh seal. Monday na yon. So meron siyang inumit doon na portion sa original seventh seal at idinuktong niya at nung inumit niya yon, itinago yon, idinuktong niya ngayon yung recorded preaching niya ng seventh seal nung March 25th, Monday. At nung si Buddy Branham, nung siya nabubuhay, hindi niya ito inilabas, itinago niya. Yung merong portion doon na ilang paragraph na inumit niya, na ayaw niya itong mahawakan. Okay? At nang si Buddy Branham ay nawala na, namatay na siya, pinagkasunduan ng Bahang Tabernacle at ng tape ministry na ilabas ito, both original at yung tinatawag na recorded tape ng seven seal. Kaya kung gusto nating maunawaan ang ikapitong selyo, kailangan babasa nyo ng buo to at hindi lang inyo isang beses babasahin. Amen. Hanggat hindi natin nauunawaan yung ikapitong selyo, patuloy ka lang magbasa. Kaya makita nyo, muli na naman natin binalikan. Amen. At ang purpose ko lang, kaya ko binalikan, ay para sa ating kapatid na si Brother Juan na marinig niya yung seven seal. Amen. Yung presentation natin ng seven seal. Now, itong nakikita nyo sa screen, ito ay ang ginawa ko na tinatawag na, ang tawag dyan, flowchart eh. Parang flowchart dyan. Makikita nyo may mga arrow upang mas magkaroon na kayo ng correct idea. Di ba? Kung ano ba yung seven seal.
So under ng 7th seal, makita niyo sa picture, mamaya, babasahin natin lahat yan, ay una muna, merong opening of the 7th seal. At yung pangalawang bagay, yung end o ending ng 7th seal. So ang 7th seal, meron siyang dalawang bagay. Ito ay dalawang events sa magkaibang panahon. Una muna, sa pagbubukas ng ikapitong selyo at yung at the end of the 7th seal. Doon sa pagbubukas ng ikapitong selyo, sa opening, meron siyang triple mystery. At yung isa doon ay, sabi niya, will speak and have spoke. At merong isa doon na kung saan ay hindi ni-reveal. Dahil yung isa doon sa triple mystery na hindi ni-reveal doon sa opening of the seal, ay magaganap yan sa at the end of the 7th seal. Kaya lahat yan ng mga sinabi ko ay mababasa natin lahat sa 7 seals book. Especially doon sa 7th seal, sa ikapitong selyo. Pero ito na yung itong diagram na to, o flow chart na ginawa ko, ito na yung final analysis ng 7th seal. Kasi yung isang grupo ay sarado pa, yung isa ay bukas pa. At yung isa naman na grupo ay bukas-sara daw. Close open, ginagawang close open ng 7th seal. Naalala ko noon, yun yung binabato, no? Kay Brother Aris at maging kay Pastor Tomas kasi sineshare nila itong 7th seal dito. Pero nalilito sila na para daw na bukas-sara yung presentation ni Brother Aris at ni Pastor Tomas. Kaya sabi nila, close open eh. Close open kayo. Di ba? Kaya akala nila close open. Okay? So, kung hindi mo maunawaan to, iisipin mo talaga na close open. Di ba? May quote ka na bukas, may quote ka na sara. At para maunawaan natin bakit ganito yung naging final analysis o presentation na to, basahin natin ngayon yung mga sinabi ng prophet. Yan. So, meron muna tayong grammar check. Okay? Meron dito, sabi dito, has the 7th seal been opened? Has the 7th seal been opened? May ED? Anong tama? Yung walang ED o yung may ED? Okay, so both are grammatically correct. Pareho naman tama yung sentence, yung grammar. Okay, pero meron lang slightly different meanings. Okay, ibig sabihin, hindi sila exact na the same meaning. Hindi pareho silang tama, yung isa ay may ED, yung isa ay wala. Pareho silang tama, pero meron silang maliit lang na diferensya pagdating sa kahulugan. Okay? Kapag yung been open, yun lang, hindi ka naglagay ng ED, sabi dyan, has been open means it was open years ago and is still open. Yun ang ibig sabihin nun. Na matagal lang bukas at hanggang ngayon bukas. Parang tindahan. Di ba? Yung been open naman, has been open, na may ED, ay ibig sabihin, the action o yung action verb ay being open is completed. Di ba? Ibig sabihin, natapos na, kaya bukas na siya. Meaning, dati, ginagawa pa lang, di ba? Let's say, tindahan, ginagawa pa sa kinoconstruct siya. So, nung tapos na siya, di ba? At magbubukas ka na, sabihin mo, has been open. Bukas na siya. It means completed. So, yan yung slightly difference ng dalawa. Parehong tama, pero merong pagkakaiba din. Okay, yung isa, yung open lang ay open years ago and still open. Yung has been open na may ED ay
being open is completed. Okay? So, yan lang ay yung mga grammar na dapat na pinapansin natin para mas precise at detalyado yung ating tinatawag na mga pagtuturo at pag-aaral. Yan. Now, punta na tayo sa the seventh seal. Paragraph 393. But there will be a seven voices of the thunders. Yung tinutukoy niya ay yung seven thunders ng Revelation chapter 10, verse 3 and 4. Ayan, merong 7 tinig ng mga kulog that will. So anong ano yan sa grammar, English grammar? That will reveal the great revelation at that time. Yan ay future tense. Kaya sabi niya, I believe to us who, if we don't know it, won't be know till the time. Yeah. But it will be revealed in that day, in the hour that it's supposed to be revealed. So sa future, yung yung great revelation ng seven thunders or yung seven voices of the seven thunders. So marireveal yan in the hour that is supposed to be revealed. Okay? Pero noon, of course, ang alam natin, revealed na. Diba seven thunders? Kaya pag tinatanong tayo, ano bang seven thunders? Ang mensahe ng seven thunders. Ang seven thunders ay seven seal. Diba? Yan ang unawa ng majority dito sa end time, na kapag sinabing seven thunder, yan yung seven seals. Kaya malalaman natin mamaya kung ano ba talaga ang seven thunder. So dito sa quote na to na 393, yung seven thunders that will reveal the great revelation at that time. Future tense. Okay? Kaya sabi niya, hindi pa natin alam. If we don't know, kung hindi natin alam, it won't be know till the time. So pagdating ng time na yon, doon pa lang marireveal, doon malalaman. But it will be revealed in that day, in the hour that's supposed to be revealed in. Tapos sabi niya, kaya, so the things for us to do, ano lang yung gagawin natin, ay to be reverent before God and serve Him and do all that we know how to do and live good Christian lives. Here now, ngayon, sabi niya dito, ngayon, nakita natin, nalaman natin, we find that the sixth seal, yung ika-anim ay has been open to us. We see it. Ibig sabihin, pag sinabing open, na may ed, ano daw? Open. Diba? It was completed. So, completed na nabuksan ang sixth seal. Ibig sabihin, na-reveal kung ano yung sixth seal. Hindi yung completed na nangyari na lahat. Hindi pa. Okay? Pero, by revelation, piniliwanag ng message, yung complete revelation ng sixth seal. Kaya sabi niya, the sixth seal, ika-anim na selyo, has been open to us. We see it. Okay? Ibig sabihin, we understand it. Then pagdating sa seventh seal, sabi niya, and we know that this seventh seal, yung kapitong selyo, cannot be broke to the public until that hour arrive. So yung seven seal nabitin, hindi siya pwedeng ma-broke to the public until that hour arrive. Kaya naman, paglipas ng isang taon, di ba? Almost isang taon, kasi July 2 1964, may binanggit niya, di ba? Nakaraan ay narinig natin na kung paano binanggit ni Buddy Branham to sa message na Peace of the Trumpet. Pinakinggan natin kasi mayroong isang pastor na nung kinote ko to, nagpapalusot na bigla lang daw binanggit ni Buddy Branham yan. Baga parang nabigla lang si Buddy Branham o bigla na nabanggit out of nowhere dahil ang topic daw ay Peace of the Trumpet, hindi naman seven trumpet At doon siya nagkamali ng palusot. Dahil ang Peace of the Trumpet
kapatid, ay nag-end at the end of the seventh seal. So hindi mo pwedeng i-disregard o hindi nakapaloob ang seventh seal sa context ng the Feast of the Trumpets. Okay, and ipoprove yan na hindi lang nagulat, nabigla o nabanggit lang. Okay? So merong greatest grammar teacher in the world. Sinubukan ko lang mag-AI edit ng picture. Si Sanjay Kumar Sinha. Kilala niyo yan. Yan pa. The greatest grammar teacher in the world. Okay, yan si Sanjay Kumar Sinha. Tinawag siyang the greatest grammar teacher in the world. Okay? Siya ay nailathala sa Guinness Book of Record pagdating sa grammar. So siya yung King's Grammar. Okay? Pero may tumalo na dyan. Di ba? Tinalo na yan ng tinatawag na AI. Okay? Si North Star. Tinanong ko si North Star, sabi ko, buti naintindihan ako ni North Star. Sabi ko, hey North Star, can you say or call AI virtual assistant the King's Grammar or the King of Grammar in this age of artificial intelligence? Buti naintindihan ako sa grammar ko. Sabi niya, yes, I say AI virtual assistants are indeed the king of grammar in this age. So, talo ngayon yun sino yun? Si Sinha. Okay? Ang AI daw ang king of grammar in this age. At sabi niya, would you like me to explain why? Gusto mo magpaliwanag ko bakit yung AI ang king of grammar in this age? I go, yes. Here the royal decrees why AI is king of grammar. Number one, bakit daw naging king of grammar ng AI? Master language rules. Correct subjects, users, fixes writings error instantly. Generates royal proclamation, possesses vast kingdom of knowledge. Decreased consistency, applies style guides and formats perfectly. Does this make sense to you? So, okay na. Ikaw na yung king of grammar. Kaya sabi ko ay pwede mo bang i-analyze itong statement na to? Itong paragraph 176, yung grammar ni Buddy Banham. Pina-analyze ko sa AI yung grammar ni Buddy Banham, baka mali. Kasi baka pwede sabihin, hindi, nabigla lang si Buddy Banham dyan. O namali lang, na slip of tongue lang si Buddy Banham dyan nung sabihin niya yan. So, ina-analyze ng AI itong grammar ni Buddy Banham, itong statement. Yung hasn't open yet is actually present perfect tense. Hasn't open plus indicating a connection to the future yet. So, yun yung ibig sabihin ng the seven seal hasn't opened yet. Yan ay present perfect tense plus indicating a connection to the future. So, i-breakdown natin. Yung hasn't is short for has not. Present tense auxiliary verb have. Kaya talo pa yung mga teacher dito eh. Diba? Ang gusto nyo mag-aaral ng English, si AI na pupuntahan nyo. Diba? Yet naman indicates the action is expected to happen later. Kaya, hasn't opened yet. Mangyayari pa yan later pag nilagyan mo ng yet. Okay? So, ibig sabihin, hasn't opened, present tense, perfect tense, pag nilagyan mo ng yet, yan ay connection to the future. Amen? So, ibig sabihin, sa future pa mabubuksan. Pero ngayon, sarado pa siya. Dahil yan daw yung kanyang pagdating. So, open is past participle of main verb open. This construction is often called present perfect tense with future implication. So, ang future implication niya ay mabubuksan siya. Pero sa present perfect tense, sarado pa siya. So, tama yung grammar ni Buddy Banham. Kasi nga, lagi sinasabi ni Buddy Banham, touring grammar ako eh. Diba? Pero hindi mali ang grammar niya. Okay? At napakinggan natin sa Feast of the Trumpets na hindi siya nabigla. O nabigla lang siya o nagulat lang siya nung bagitin niya yan na ang ikapitong selyo ay hindi pa bukas. Yan. Puntahan niyo yung 1:12:33. Diyan niya binanggit. At
Hindi yung pabigla o hindi yung parang nagulat lang siya o bigla lang malumanay niyang sinabi yan na the seventh seal hasn't opened yet, you know that is coming. So hindi yan nabigla. Okay? At kung pupuntahan niyo naman yan mismo sa sermon, sa message search, ay yung seventh seal, ang topic, ano ang topic yan? Piece of the Trumpet. Pero ang context, isa sa context ng Piece of the Trumpet ay seventh seal. Hindi niya pwedeng i-disregard o hindi niya pwedeng hindi i-mention ang seventh seal dahil ang trumpets, all trumpets ay nag-end under the seventh seal. At the end of the seventh seal, lahat ng trumpets ay nag-end. So, ibig sabihin, contextually, ang seventh seal, kaya niya na-mention dyan sa Piece of the Trumpet kasi kasama yan sa context. Para maunawaan mo ang seven trumpets, kung paano nag-end, kailangan mo talagang banggitin yung seventh seal. Kaya nabanggit niya yan, hindi lang isang beses. Kaya hindi lang yung nabigla lang si Buddy Barnum o bigla niya lang sinabi. 12 times niyang binanggit yan sa the Piece of the Trumpets. Okay, paragraph 147, paragraph 155, paragraph 156, paragraph 175. Yung paragraph 175, yan yung conclusion. Paragraph 189, paragraph 242, paragraph 244, 246, 264, 267, 270, 275. Yan ba yung nabigla lang? O bigla niya lang minention? 12 quotation yan. Di ba? Kaya mahirap talaga yung yung gagawa ka lang ng paraan para makalusot ka. Hindi ka makakalusot sa mensahe. Yan. Yeah, yung pinaka-conclusion diyan sa message na yan, the Piece of the Trumpet, the seventh seal hasn't opened yet, you know that is coming. Saan niya nilalagay yan? Inilalagay niya yan, yung statement na yan, at the end of the seventh seal. Dahil ang trumpets, ang vials, maging ang church age ay nag-end. At the end. So meron specific point of time. Kung saan mo ilalagay yung end. Di ba? Pag nag-sound, mag-end eh. Di ba? Pag na-sound na yung hanggang ikapitong trumpeta, doon na mag-end. So yung ending ng trumpets ay nag-end at the end of the seventh seal. Hindi sa opening. Kaya iba yung opening of the seventh seal. Sa opening of the seventh seal, dito yung pagre-reveal. Kaya sinabi niya, mayroong triple mystery. Saan? The opening of the seventh seal. Tingnan natin. Dito muna tayo sa at the end of the seventh seal. At ito, nasabi ko na lahat na ilalahatin ko na kasi wala pa ako nakita na nag-present ng ganito eh. Na ipinakita niya ang seventh seal. Merong beginning o merong starting at meron siyang ending. Meron ba kayo narinig yan? Wala pa. Kahit ako, marami na akong ministerial na atinan, wala pang nagbe-break yan. Kahit yung tinatawag nilang great teacher ngayon na wala na. Diba? Dating nga naging pastor ni Brother Juan. No? Tawag doon, great teacher. Pero hindi niya ito nagbe-break sa ministerial meeting, sa mga gathering na ang seventh seal, meron siyang opening at meron siyang ending. Ang nakita lang natin noon ay opening, kaya bukas na. Hindi natin nakita na may ending ang seventh seal. At the end of the seventh seal, sarado pa. Ibig sabihin, kapag naganap na yung end of the seventh seal, doon na matatapos ang church age. Ngayon, nasa Laodicean church age pa tayo, hindi pa tapos. May mga trumpets pa. Hindi pa nagsasound, mga kapatid. Yung tinatawag na seven trumpet. May mga vials pa. At hindi pa nag-e-end yung ushering in the millennium. Okay? Yan lahat ay nasa seventh seal. Pero hindi sa opening.
At the end. Kaya at the end. Hindi on the opening. Kaya magkaiba yung on the opening of the seven seal at the end of the seven seal. Kaya lahat ng mga nagbasa nito ay isasama ko na, hindi ko itinataas yung sarili kong bangko, pero wala pa akong nakita na nag-present na ang seven seal ay may dalawang bagay. Okay? Ang napipresent lang ay triple mystery. So, doon sa at the end of the seven seal, doon mag-i-end ang church age. Diyan din mag-i-end ang trumpets. Kaya, doon sa Feast of the Trumpets, kaya binanggit ni Brother Branham na ang seven seal hasn't opened yet. Kasi hindi pa nag-i-end ang church age, hindi pa nag-i-end ang trumpets, at hindi pa nag-i-end ang vials, at yung and the usher of the mill, hindi pa nangyayari yun. Kaya hindi pa bukas. Ang tinutukoy niya at the end, hindi sa opening. Yan, kunin muna natin yung and the ushering in the millennium. Hindi niya tinasabi diyan na mag-i-end yung millennium. Ang mag-i-end diyan yung ushering in of the millennium. Bago dumating eksakto mismo yung millennium, yung 1,000 year, merong ushering. Okay? Kaya pag hindi mo hinimayan, yung seven seal, end of the millennium. O ang seven seal ay millennium. Okay. Ang end of the seven seal ay end the ushering in of the millennium. Ipa-check ulit natin yung grammar, kung tama ba yung grammar ni Brother Branham. Sabi niya dyan, it means the end of the beginning of the millennium. In other words, not the end of the millennium itself, which is last 1,000 years, but the end of the transition period. So meron transition period bago pumasok sa millennium. Ang tawag doon ay ushering in of the millennium. Yung transition period na yon. Think of it like a door, parang pintuan. Yung transition, yung opening the door. Yung end of transition, yung door is fully open, millennium start. So, yung opening of the door, kailan naganap yan? At the opening of the seven seal. Nakita na natin. Di ba? Pero wala pa sa millennium. So, ang usher of the millennium ay yung pagbubukas ng ikapitong selyo. Di ba? On the opening of the seven seal. Di ba? At mag-i-end yung ushering na yan, mga kapatid, pagdating ng end at the end of the seven seal. Kaya pag sinabing even end the ushering in the millennium, hindi yan sinasabi na millennium itself, kundi end the ushering in the millennium. Yung transition. At ang panahon natin, ito na yung transition. Nasa pintuan na. We are at the door. Nasa transition period na tayo. Yan yung ushering. Ibig sabihin ng ushering in of the millennium. At mag-e-end yan at the end of the seven seal. Hindi sa opening. Okay? That's on the seven seal. So, itong quote na to, yan ay at the end of the seven seal. Hindi yan opening. Okay? 235, sabi niya, that's what the seven seal. Yan daw yung seven seal. Ano yan? It just ends the time for the world. Wala nang time. It ends the time for this. Wala na. Kaya nga, end of the seven church ages of the vials. It ends the time for that. It ends the time for this. It ends the time. Revelation 10, verse 6. Time is no longer, or time is no more, or time runs out. Eh may time pa tayo, nasa Laodicean pa tayo. Di ba? Eh ngayon nga, 2025 pa lang eh. Yung politics sa atin dito, yung awayan ng politics, akala mo 2028 na eh. Di ba? Kanya-kanyang batuhan ng putik. Di ba? Kanya-kanyang labasan ng mga picture. Kanya-kanyang
maging mga supporter, di ba? Lahat yan mag-i-end at the end of the seventh seal. Kaya kahit na grabing corruption, di ba, yung mga corrupt, at wag nating isipin, mga kapatid, na merong hindi corrupt dyan. Di ba? Kung corrupt man, yung nasa kanan, wag mong isipin, yung nasa kaliwa, hindi corrupt. Yung nasa likod, hindi corrupt. Lahat ng nasa politics, corrupt. Kaya kung babakbakan mo yung nasa harap, bakbakan mo rin nasa likod. Kung binabakbakan mo yung presidente, bakbakan mo yung vice president. Diba? So lahat sila. Kaso nga lang, binoto mo eh. Kaya hindi mo bakbakan. Hindi ko mabakbakan yung vice president kasi binoto ko eh. Ang bihira eh. Pinaglaban ko pa naman yan ng election eh. Talagang grabe ang pag... Ako hindi ko binoto eh. Kaya malaya akong bakbakan si Mary Grace Piatos eh. Di ba? Kaya lahat yan corrupt. Lahat yan mag-i-end. Amen. Huwag tayong aasa na sa bawi na lang tayo sa 2028. Di ba? Mag-i-end yan, lahat yan mag-i-end. Kaya hayaan mo kung nasan man yan, yung congressman na yan na nagnakaw ng bilyon. Hayaan mo siya kung saan siya magtago. Mag-i-end din siya. Yung corruption dito sa Pilipinas mag-i-end. At the end of the seventh seal. Diba? Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin yung at the end of the seventh seal. Para maunawaan natin, bakit sinabi ni Brother Branham na the seventh seal hasn't opened yet? Ang tinutukoy niya, yung at the end of the seventh seal, hindi yung on the opening. Diba? Kasi pag on the opening, kontra yon. Biro mo, on the opening of the seventh seal, tapos sasabihin mo, hindi pa bukas. Kontra yon, kahit sa grammar eh. Okay? So yan ang hindi nakita, kaya ang end time nahati sa dalawa. Isa sarado, isa bukas. At inaakusahan naman nila na bukas-sara daw. Kaya ito yung, I believe, ito yung time para maunawaan nila na meron palang dalawang bagay itong seventh seal. Yung una ay on the opening of the seventh seal. Yan, dito muna tayo sa the seventh seal hasn't opened. Bakit hindi pa bukas? Dahil yan pa ay magaganap at the end of the seventh seal. Dahil yan yung kanyang pagdating, yung coming. Okay? At pag sinabing coming, kailangan malinaw din yung unawa mo dyan. Maraming coming eh. Okay? When you talk about second coming, kailangan, alam mo yan pagdating sa biblical context. Diba? First coming, second coming. Alam mo yung pag sinabing rapture, alam mo yung pag sinabing second coming. Okay? Hindi lahat ng coming, rapture. Diba? Although na, yung rapture ay coming yan, pero yung in biblical context, pag sinabing second coming, hindi rapture yun. Okay? Kaya dapat naunawaan natin contextually yung mga scripture na binabasa natin. So dito muna, kaya ang seven sila hindi pa siya bukas dahil yan ang kanyang pagdating. Okay? That's the one thing he hasn't revealed yet of how he will come, and when he will come, it's a good thing that he doesn't know. Diba? Yung no doon, yung it's a good thing that he doesn't, yung hindi niya ni-reveal, yung ibig sabihin ng no. Yeah. That's the one thing that he hasn't revealed yet. Yung seventh seal. Diba? Yung N. Yan yung God's great mystery of how He will come and when He will come. Kasi yan yung kanyang pagdating eh. Kasi pag alam na natin, hindi na siya mystery. At yung isa pa dyan ay yung sa paragraph 399, yung and then the rest of it will be known.
right about the time that Jesus appears on earth again for his bride or whatever takes place at that time. Ano yung tinutukoy dyan? Yung the rest of it will be known. Yung iba, yung rest of it, malalaman. Kailan? Sa time na si Jesus ay mag-appear uli sa earth again for his bride. Ano tinutukoy dyan? Second coming o rapture? Rapture. Bakit ba? Iba ba yung second coming? In biblical context ulit. Iba ang second coming sa rapture. Ang rapture ay coming din. Pero sa biblical context, ang coming, ang second coming, mga kapatid, ay Revelation chapter 19. Ang rapture ay 1 Thessalonians, tama o 2 Thessalonians? 1 Thessalonians 14. Magkaibang events yun. Okay, mamaya, ipapaliwanag natin in biblical context bakit magkaiba. Okay, pero itong quote na to ay rapture yan. Na yung the rest of it will be known sa time ng rapture. Sabi niya, whatever takes place at that time. So merong marireveal, merong mahayag sa time ng rapture. Kaya may isang bagay na hindi na-reveal. Mamaya. Yan. Kaya inumit niya sa Matthew chapter 14, and here with the seventh seal, when he opened it, Revelation 10, Revelation 8:1, ang binabanggit niya dito, seventh seal. And when the seventh seal, when he opened it, he also omitted it again. Revelation 8:1. Okay, kasi nagkaroon ng silence in heaven eh. Walang interpretation, walang paliwanag, even symbols form. Eh sabi niya, so we see that it complete mystery, yung seventh seal. Therefore, the hour is not yet for the mystery to be known. Therefore, we are disparate. Ibig sabihin, hanggang dito lang tayo. At yung iba, and the rest of it, will be known right about the time that Jesus appears on earth again for his bride. Ano yung tinatawag na the rest of it will be known pagdating ni Jesus Christ para sa kanyang mga nobya sa rapture? Ano yun? Seven thunder. Yun the rest. Mamaya, nakikita natin. Eh sabi niya sa 3:02, so remember, the seventh seal, the reason, ang dahilan, it was not open. Di ba? Kaya hindi pwede sabihin, hindi bukas na. The reason it was not open, may dahilan nga bakit hindi pa bukas eh. The reason it not revealed, may dahilan. Ang dahilan bakit hindi pa ito hayag, no one should know about it. Walang dapat makaalam. Even the Son. So, sa paragraph 400, sabi niya, and now if the state would happen to fall into the hand of some person somewhere, don't try to make it kind of easy. Nangyari. Di ba? Kaya yung iba bukas na, yung iba isara. Kaya nag-aaway yung dalawang grupo. May dumating naman na isa, ayaw din nila kasi bukas-sara daw. Di ba? Kaya sabi niya, the only thing you do, just continue serving God because this great secret is so great that God would not even let John write it. Ano yun? Yung seven thunder. Hindi hinayaan ng Diyos, kundi pinaselyuhan pa kay John, na ang seven thunder na yun, huwag niyang isulat. But he, ang Diyos, knowing that, promising us that it would be open. Paragraph 400. Di ba? Ano daw? Ipinangako niya sa atin na na ito'y kanyang iahayag o bubuksan. Pero sa oras na ito, hindi pa bukas. Hindi pa, ibig sabihin, hindi pa completed. Hindi pa completed. Hindi yung hindi pa talaga nagbukas. Kasi nag-opening na on the opening eh. Di ba? Ang tinutukoy dyan, hindi pa completed na bukas.
yung 7th seal. Pero nasa on the opening na tayo. Okay, basahin natin. Dito muna tayo. Nobody know about it. Sabi niya, the reason under our 7th mystery, when the 7th seal was opened, there was silence in silence. Ano daw ang dahilan? Sabi niya, nung buksan ang ikapitong selyo was open, nagkaroon ng silence in heaven. Tama? Nung binuksan yung ikapitong selyo, there was silence in heaven. Okay. At si Jesus, nung siya ay nasa kanyang earthly ministry, yung mga apostle, doon sila sa Matthew 24, sa Mount Olive, gusto nilang malaman kung kailan siya babalik. Hindi pa siya nga nakakaalis, pero gusto nang malaman kung kailan babalik eh. Di ba? Kaya tinatanong sa kanya, yung mga sign. At nagbigay na lang si Jesus ng mga sign. Okay? They wanted to know, even the Son himself, sabi niya, kahit ako, hindi ko alam when, kung kailan ito mangyayari. Kaya yung mga sign na lang ang binigay niya. Diba? God has still all to himself. It's a secret. Kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan. Sino ba yung babalik? Si Jesus. Pero pati sa kanya, sikreto eh. Diba? Even the Son himself, siya nagsabi niya, don't know when it's going to happen, kung kailan magaganap. Okay? Ayan daw ang dahilan bakit nagkaroon ng katahimikan sa langit for a space of a half hour. And 7 thunders uttered their voices. Tama? Silence. Nung binuksan ay kapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng ng kalahating oras, at ang 7 kulong ay nag-utter ng kanilang voices. And John was even forbidden to write. Dahil yun ay coming of the Lord. Hindi pwedeng isulat ni John dahil yun ay sikreto. Na kahit yung anak, hindi niya nga alam eh. Ang kanyang pagbabalik. Di ba? Yung mga apostol makukulit, hindi pa nga sila nakakaalis. Gusto nang alamin kung kailan ka babalik. Para alam na nila yung schedule. Gusto na nang i-schedule na eh. Pero sabi ni Jesus, even the Son himself don't know when it's going to happen. And that's why si John ay pinagbawalan siyang isulat yung 7 kulog. Di ba? Na narinig niya na kumulog. Dahil yung 7 kulog na yon ay coming of the Lord. Diba? So makita natin dito sa quote na to na nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras nung binuksan yung 7 seal, and 7 thunders uttered their voices. Kaya sinelyohan ni John. So yan yung at the end of the 7 seal. Kaya sarado siya. Takbo naman tayo doon sa tinatawag na opening. Okay. Sa paragraph 304, that shows it's from God. It fits exactly in the promises of God from the end of the message. Hindi yung 7 sila. End of the message, yung message na dala-dala ng propeta. Notice now, for the end of time message, this seal, yung end of time message, yung anong selyo yan? Basahin nyo. For the end of time message, this seal. Anong seal yung pinapangaral dyan? 7 seal. 7 seal. The 7 seal. William Branham. Okay? Notice, for the end of time message, in the end time, kundi end of time. Iba yung understanding pag sinabing end time message, at iba naman yung end of time message. Mensahe na end of time.
Hindi end time message, end of time message. Wag yung sasabihin na pareho lang yan, end time message tsaka end of time. Magkaiba yan. Okay? At may AI na ngayon, kahit itanong nyo kay AI, iba ang meaning ng end, yung ano nga, yung open na may ED tsaka yung open na walang ED. Magkaiba ang ang meaning eh. 'Di ba? Kaya sa atin napakadali na ngayon para maintindihan, 'di ba? Hindi na tayo magiging habang buhay na tanga. Kasi pwede mo nang itanong sa AI yan. Sa cellphone mo lang, itanong mo lang eh. Eh siya nga yung king grammar eh. 'Di ba? At kahit Tagalog, subukan yung Tagalog, tanongin siya ng Tagalog, sasagutin ka Tagalog. Tagalog din ang sasagot niya. Kaya hindi na napakahirap para magkaroon tayo, magkapag-gather tayo ng mga tinatawag na general information. Kahit English grammar, kahit nga mathematics eh. Science, makaka-gather ka na. Lahat na, sa panahon natin, lahat na ay matatawag na natin na general information kasi available na siya sa World Wide Web. Kaya lahat na general information na yan. Di ba? At si AI na ang mag-search para sa'yo. Hindi ka na pupunta sa mga website na yan. Diba? Isi-search niya na yan at ipipid na sa'yo lahat ng mga information na gusto mo malaman. So, ang tawag na dyan ay general information na. Okay? Kaya yung end of time message saka end time message, magkaiba yon. Okay? Yung end of time message, yung 7 seal. Yung at the end of the 7 seal. Kasi, at the end of the 7 seal, ano yan? End of time. Okay? Yun ang tinutukoy niya na end of time message, yung at the end of the 7 seal, hindi sa opening. Ngayon, etong quote na to ay opening tong binabanggit. Sabi niya, at the end time seal, okay, in the end of time sila, end time seal, kaya sabi ko sa inyo, magkaiba yung end of time, iba yung end time. At the end time seal, when it starts, will be absolutely a total secret. Okay? Hindi na malalaman. According to the Bible, ayan, nag-quote siya ngayon. Ano tong total secret? Hindi yung kanyang coming of how he will come and when he will come. Hindi yung tinutukoy at the end of the 7 seal. Yun, ang binabanggit niya dito, yung end time seal, when it starts, will absolutely total secret. Revelation 10:7. Kinote niya, Revelation 10:1-7. Pero ang binibigyan niya ng emphasize diyan, yung Revelation 10:7 lang. Kaya sabi niya, at the end of the 7th angel's message, yun yung end time message. Yung 7th angel's message, all the mysteries of God would be known. We are at the end time. We are at the end time. The opening of the 7 seals. A seal. Okay, kaya yung end time seal, 7 seal, ito yung the opening of the 7 seal. Pero yung end of time message, yan yung at the end of the 7 seal. Kaya magkaiba yon. Kaya ang na-reveal lang, mga kapatid, after all, he has revealed all the 6 na selyo lang. Pagdating sa ikapito, he doesn't say nothing about the 7. Yung tinutukoy niya at the end, hindi sa opening. Dahil ang opening, mga kapatid, yun yung 7th angel message. Sabi niya, at the end of the 7th angel's message, biro mo, at the end pa ng 7th angel's message kasi merong starting yung 7th angel eh. Di ba? Nag-start siya as isang Baptist, Baptist preacher. 1947, then pagdating na 1963, dito na yung opening ng 7 seals. Di ba? Kaya maging yung 7 angels, meron din siyang starting when he start off. Kaya sabi niya, we are at the end time, the opening of the 7 seal. So, nasaan tayo?
Nasa end time. Ang tawag dyan, end time seal. Nasa opening of the seven seal. Wala tayo sa at the end of the seven seal. Ibang panahon kasi yon, ibang events yun. Okay? Sino gusto na nandun siya sa at the end of the seven seals? Aayawin mo dahil nag-end lahat eh. Di ba? End of time, end of the church ages. Pero tayo mga kapatid ay nasa end, at the end time, the opening of the seven seal. Ngayon, i-check ulit natin yung grammar. We are at the end time, the opening of the seven seal. Yung action verb ay opening. Present tense, progressive. Ibig sabihin, ngayon, present, pero progressive. Hindi pa siya completed. Okay? Kaya tayo ngayon, nasa opening of the seven seal. Bukas na, pero hindi pa tapos. Dahil meron pang at the end of the seven seal. Yan. Hindi pa nangyayari yan. Ibang panahon yan. Kaya magkaibang panahon mga kapatid, yung tinatawag na opening of the seven seal, yan ay Revelation 10:7, seven angel, Revelation 10:7, at yung at the end of the seven seal, yung Revelation 10:6, yung times runs out, di ba? At ang angel dyan, hindi yung mighty angel, hindi yung seven angel. Mighty angel na yan, sa verse 1. Kaya ibang panahon yung Revelation 10:1-6, sa Revelation 10:7, na although si Buddy Branham, pag nami-mention niya yan, binubuo niya ng mention. Kaya nga si Dr. Liebel, si Brother Liebel, nalito din dyan. Kaya nagkaroon ng mistake si Liebel pagdating sa Revelation 10:1-7. Dahil akala niya buo yun. Yung pala nakita niya ay magkaiba pala. Okay? Kaya magkaiba yung panahon ng Revelation 10:1-6 at ng Revelation 10:7. Para yung 7 seal yan, pero yung isa ay opening at ang isa naman ay at the end. Okay? Yan. Tingnan niyo dito sa Souls in Prison. Yung seven angels message. Sabi niya, at the message of the seventh earthly angel, si William Branham, the messenger on earth, the seventh and the last church age, at the beginning of his ministry. When it starts off the earth, at the time, yan yung the opening of the seven seal. Pinangaral niya yung seven seal. Kaya mababasa nyo na the seven seal was open. Yung 7 ay bukas. May mababasa naman tayo na sarado pa ang 7. Pero wala kayong mababasa na ang 7 ay bukas na. The seventh seal was open, wala kayong mababasa. Ang mababasa lang natin, the seven seals was open. Pero the seventh seal was open, walang ganun po. Okay? Dahil ang seventh seal, mga kapatid, meron siyang at the end. Yun ang hindi pa bukas. Yun ang hindi pa nagaganap. Pero nag-start na yung seven seal. Yung opening of the seven seal. Yan. Sa message na Souls in Prison, when it starts off into the earth at that time, the mystery of God of the seven seals should be made known by the time. So, yun yung pinrich niya yung first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. Yun na yun. Yung seven seals. Mystery. Made known by the time. Sa Branham Tabernacle, March 17 hanggang March 25. Okay. Yung at the yung tinatawag na the opening of the seven seals. Yan. Yan yung Malakay 4. Okay. Ito naman, yung angel dito sa Revelation 10:1-6 ay yung mighty angel which is Christ. Yan, Revelation 10:1-2, I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire, and he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Sa Revelation chapter 5, sarado pa. May selyo, 7. Di ba? Pero pagdating sa Revelation 8, yung mighty angel, yung libro doon sa Revelation chapter 5, yung scroll, wala nang selyo, bukas na. Kasi nakalag na eh.
Kaya dyan yung at the end of the seven seal, bukas na dyan. Yung seven seal at the end. Diba? Yan. Kaya sabi niya, sa verse 6, that there should be time no longer. Wala nang time. Time runs out. So magkaibang angel yan. Ito ay si Brother Branham ng Malakay 4:5-6. Ito naman yung mighty angel which is Christ. Okay, so magkaibang panahon yan. Yan ang dahilan bakit naglabas ako ng diagram. Okay, sa paragraph 400, pag binasa niyo ulit yung 7 seal, knowing that promising us that it would be open. Pinangako na mabubuksan. Pero nasa opening na tayo ng 7 seal. Pero yung at the end of the 7 seal ay ipinangako siya na mabubuksan. Pero ngayon, but this time, hindi pa bukas yung 7 seal. Yung at the end. Okay? At doon sa at the end, nandun kasi yung thunders. Wala sa opening. Okay? Kaya kahit anong paliwanag mo sa 7 thunders, hindi mo mapapaliwanag. Ano 7 thunders? Hanggang ngayon, wala makapag... mensahe. Ano nga mensahe ng 7 thunders? Pag sinabi yung mensahe, dapat specific. Yan ba ay... dahil 7 yan. Ano yung first thunder? Ano yung second thunder? Ano yung third thunder? Kasi 7 eh. Yan ba ay hiwa-hiwalay? Na parang selyo na hiwa-hiwalay? O isang buo yan? 7 consecutive thunders. Hindi yan hiwa-hiwalay. Kasi yung 7 seals, first seal, second seal, magkakahiwalay ng iba-ibang panahon. Iba yung panahon ng pagbubukas ng unang selyo. Yan ay sa panahon ng Ephesians hanggang sa Smyrna. Yung second seal, sa panahon ng Pergamo hanggang susunod na panahon. Di ba? Hindi yan consecutive thunder. Di ba? Kaya yung 7 seals, 7 mysteries of God, under ng 1 thunder lang. Di ba? Okay. Sa paragraph 323. Now, what is this great secret in that lays beneath this seal? 7 seal. Ano daw yung dakilang sikreto na nasa ilalim ng selyong ito? Sabi niya, I don't know. Pero tayo alam natin. Alam nga natin yung 7 thunder. Pero si Buddy Branham, sabi niya, I don't know, I don't know. I couldn't make it out. I couldn't tell it. Just it was it said. But I know, alam niya that it was them 7 thunders. Uttering themselves right close together, just banging 7 different times. 7 consecutive thunders. Tuloy-tuloy yun na nagbangi, bang, sumabog. Tapos sabi niya, it unfolded into something else that I seen. Na-unfold daw into something else that I heard. I seen, hindi I heard. Vision. Then when I seen that, nung nakita ko, I look for the interpretation. Kasi hindi niya narinig eh. Hindi katulad ni John, narinig niya. Pero si Buddy Branham, hindi niya narinig. Nakita niya lang. Sabi niya, I look for the interpretation, hinahanap niya yung interpretation ng vision niya. Kasi hindi niya narinig, nakita niya lang talaga eh. Kaya gusto niya malaman kung anong ibig sabihin ng nakita niya. Na 7 thunders uttering themselves right close together, just banging 7 different times. Nakita niya. It flew across there. Lumipad. And I couldn't make it out. Kasi lumipad na eh. Paano niya ma-make out? Diba? Sabi niya, yan ay eksaktong tama. Ang oras ay hindi pa para dito. The hour isn't quite yet for it. So, ibig sabihin, yung interpretation ng 7 thunders ay hindi pa oras. Pero mo, pinakita na sa kanya sa vision. Pero kahit na pinakita na sa 7 angel, mga kapatid, hindi pa rin ang oras para
malaman ni Buddy Branham yung interpretation. Kaya sa time ni John, kahit na narinig ni John, hindi pinasulat kay John. Pinagbawalan pa siya. Kaya ang sinelyohan ni John, hindi yung 7 selyo. Ang sinelyohan ni John ay ano? Ang 7 kulog. 393. But there'll be a 7 voices, yung 7 thunders ang tinutukoy niya of these thunders, that will reveal the great revelation at that time. Sa future. Yung 7 voices ng thunders ay ano? Will reveal the great revelation at that time. So merong great revelation na marireveal sa time na yan. Pero sabi niya, so I believe sa atin, to us, kung hindi natin alam ito, sabi niya, it won't be till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that's supposed to be revealed in. So, meron pang mahayag makapatid doon sa pagdating ng ating Panginoon sa time ng rapture. Okay? So, the thing for us to do is to be reverent before God. Naintindihan ba natin yung reverent before God? Kabaliktaran ng ano yan? Disrespect. And serve Him and do all that we know how to do and live good Christian. So, ibig sabihin, hindi lang tayo mamumuhay para sa sarili lang. Kung ano lang gustong gawin natin, ang gusto natin, makamtan natin, gustong makapamasyal, gusto kong makapaggala, gusto ko sa susunod na bakasyon, makapunta ako dito. Hindi yun ang sinasabi dyan. Do all that we know how to do. Kung paano natin siya paglilingkuran. And live good Christian, hindi worldly. Here now we find that the 6th seal has been opened to us. We see it. We know that this 7th seal cannot be broke to the public until the hour arrives. So hindi na-revealed sa time ni Buddy Branham nung pinapangaral niya. Paragraph 394. There was some reason that God let the 7 voices be thundered. Meron daw ibang dahilan, hinayaan ng Diyos yung 7 kulog ay umalingaw-ngaw. Dahil ito ay kailangan dumating. Pero nung umalingaw-ngaw, pinaselyuhan naman kay John. Nung pinakita naman sa 7th angel, hindi naman binigay yung interpretation. Kaya sabi niya, he opened that 7th seal. Ang nagbukas ay yung lamb. Pero kahit na binuksan ng lamb, yung 7th seal, he omitted it again, sabi ni Buddy Branham. You see, it's a hidden mystery. No one knows. Binuksan ng lamb. Diba, hindi naman si Buddy Branham nagbukas eh. Diba? Ang nagbukas, mga kapatid, ang nagbukas ay yung lamb. Pinits ni Buddy Branham kung ano lang yung ipinakita sa kanya. At ang nireveal sa kanya ng 7 anghel. Kaya sabi niya, but you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it right along with what he said, sino nagsabi? No one would know his coming. Si Jesus. No one would know his coming. They also would not know about this 7 thunder mystery. Kung hindi natin alam ang oras at ang araw ng kanyang pagdating, hindi rin nila malalaman ang tungkol sa 7 kulog. Yung misteryo ng patikulog. Bakit? Kasi ang 7th seal ay konektado sa 7th thunder. Pag nalaman natin yung 7th seal, yung oras at araw at kung paano siya darating, alam na natin yung 7th thunder. Pero dahil hindi nga natin alam eh, yung oras, kung paano, how he will come and when he will come, hindi natin alam, yan yung mystery, kaya hindi pa bukas ang 7th seal. Yung at the end. Okay? Kaya, hindi na natin alam ang 7th thunder. Dahil ang 7th seal, konektado sa thunders. Okay?
That much we have an understanding of it today. Yan lang. Sabi niya, 395. Ano yan? March 24 evening sa Branham Tabernacle. That much, yung mga pinangaral niya, yung mga understanding, we have an understanding of it today. Because the rest of it is all unfolded o folded. So, ibig sabihin yung the rest of it ay ano? Hindi pa na bubuksan. Eh sabi niya, but this is not unfolded. 7 seal, 7 thunder. Hindi pa unfolded. But sitting in my room, nakaupo ko doon sa aking room kasi doon dumadalo yung 7 anghel eh. Pero, hindi sabay-sabay. Each day, each angel. Ano niya, but sitting in my room and heard this, or heard it rather, or not heard it rather. Diba? Na-mistan pa siya eh. Sabi niya, I heard this or not heard. Ay, hindi pala. Hindi ko pala narinig. Kundi ano? Nakita. But seen it unfold to this 7 thunder. So nakita niya na unfold yung 7 kulog. Kaya yung 7 kulog ay ma-unfold sa kanyang pagdating. Okay? Kaya yung nakita niya yung 7 kulog, mga kapatid, hindi niya naman alam yung interpretation. Kasi lumipad eh. Sabi niya, hanggang dito lang tayo. That as far as we can go. Right there. Hanggang dyan lang. Unfolded. Diba? But this is not unfolded. Hanggang dyan lang tayo. Hindi ka pwede mag-interpret, bukas na yung ika-7 selyo na unfold na ang 7 thunders. Hindi. Hanggang dito lang tayo, sabi niya. Sa 7 seal, sa paragraph 396, sabi niya, now, we have in the completion here now. Ano yung completion? Completion ng mysteries ng 6 na selyo na naselyuhan, sabi niya. All the mysteries of the 6 seals has been sealed up. Sabi niya, in the completion, ibig sabihin, kumpleto na na-revealed. At naunawaan natin at nalaman natin na itong ika-7 selyo is not to be known to the public. Yung tinutukoy niya, yung Branham Tabernacle. Kung saan pinapangaral niya, yan yung tinutukoy niya na public. Yung nakikinig sa message. Sa 398, sabi niya, now, He's coming at the hour of His coming when the destruction of the earth. Rapture ba yan? Rapture? Rapture? Wala pa. Ibig sabihin, kaya sinasabi ko kanina, iba yung second coming at iba yung rapture. Ang rapture ay hindi pa destruction ng earth. Di ba? Ang 1 Thessalonians 4:11-17, yun yung rapture. Okay? Tinatawag yan sa message na second coming. Pero hindi yan yung second coming na binabanggit dito. Diba? Kaya yung His coming at the hour of His coming when the destruction of the earth. So second coming to. Yan yung Matthew 24 at Revelation 19. Kaya tama yung biblical context na sinasabi ko na kung pupunta kayo sa biblical context ng rapture at ng second coming, magkaibang panahon yun. So dito sa sinasabi niya na His coming at the hour is coming, hindi yan rapture. Yan yung second coming ng tinatawag na Revelation chapter 19. Okay? Kaya sabi niya, but you notice He omitted the revelation of this 7 seal. Yung end, hindi sa opening. 400. Nabasa na yan. At dito sa third seal, okay, sa third seal muna tayo, babagdan muna ng third seal, sabi niya, and then goes on and said, in the day just before the 7 thunders,
all the mystery here are revealed. So, bago daw dumating yung araw, in the day, just before the seven thunders, before or after? Before the seven thunders, mahayag lahat ang mga mysteries. So, mauuna munang mahayag yung mysteries. Yung ano? Yung mga selyo. Lalo na yung first to six seal, yung 6 na selyo na complete na. Bago yung 7 kulog. Kaya iba yung time ng paghahayag ng 7 kulog sa mga mysteries under the seals. Lalo yung 6 seals. Kasi completed na eh. Diba? Pero yung 7 seal hindi pa completed. Tayo, nasa end of time tayo, nasa pagbubukas pa tayo. Hanggang ngayon, nasa pagbubukas tayo ng 7 selyo. Pero wala tayo sa panahon ng at the end of the 7 seal. Kaya sinabi niya dito na yung 7 thunders, just before the 7 thunders, in the day ng 7 thunders, just before, lahat ng mysteries here are revealed. Yan yung completion ng 6 seals. Then 266, remember the constellation, naalala niyo yung constellation? Sabi niya, notice there was only one great burst of thunder, isang kulog lang. Ang alam lang natin noon, 7 kulog, pero hindi pa nila binabasa to. Meron binanggit ang prophet dito na one great burst of thunder at 7 anghel na nagpakita. Nagpakita kay Bade-Ban ng 7 anghel. At yung 7 anghel na yon, yun din dumadalaw kay Bade-Ban ng each day, each night para ihayag yung 7 selyo. So bawat anghel may isang selyo. Yun yung dumadalaw sa kanya. Each angel, each day. Doon sa room. Kaya sabi niya, one burst of thunder, 7 angels appeared. Then kinote niya yung Revelation chapter 6 verse 1. Diba? And I saw the Lamb when opened the first seal. Yan, nung binuksan ng Lamb, yung unang selyo, and I heard as it was the voice of a thunder. Isang thunder lang. And opened the fourth beast, and the four beasts and said, come and see. Nung binuksan yung second seal, wala ka na mababanggit dyan na thunder. Nung binuksan yung third seal, wala ka mababanggit dyan na thunder. Nung binuksan yung fourth seal, wala nang binanggit dyan na thunder. Nung binuksan ang fifth seal, walang binanggit na thunder. Nung binuksan ang sixth seal, walang binanggit na thunder. Diba? Nung binuksan ang seventh seal, lalo na half hour silence in heaven. Kaya ang seven seal mystery, yung 7 seal, ay hindi siya under ng 7 thunder o hindi siya 7 thunders. Ang 7 seals, 7 mysteries that we seal up ay ano, 1 thunder lang. 267, Brother John. Notice, 1 thunder, 7 messages that been sealed up. Ano yung 7 messages? 7 seals na sinelyuhan. 7 mensahe na selyado. Yan yung 7 seals. Yung 7 scroll. Yung Book of Redemption. Under lang siya ng 1 thunder. Yan, 7 seal and 7 thunder, sabi niya, you see, it's connected together. Hindi 7 seals. 7 seal. Kundi 7 seal, yung ika-7 selyo at ang 7 kulog, it's connected together. Hindi sinabing 7 seal at 7 thunder. Walang 7 thunder kayo mababasa. Walang 6 thunder, walang 3rd thunder, walang 4th thunder, walang 1st thunder, walang 2nd thunder, walang 5th thunder. Ang 7 seals, merong 1st seal, 2nd seal, 3rd seal, 4th seal. Kaya hindi nyo pwedeng equate yung 7 seals ay 7 thunder. Pag in-equate niyo yan, 1st seal, 1st thunder. 2nd seal, 2nd thunder. Walang 2nd thunder, walang 3rd thunder, walang 4th thunder, walang 5th thunder, kundi 7 consecutive thunder. It's either 1 thunder at 7 thunder lang. Kaya ang nababasa lang natin, mga kapatid, 1 thunder at 7 thunder. Yung 7 seals, ay ano, under ng 1 thunder. Diba? Dahil wala na kayong mababasa sa Revelation chapter 6. Nang when you open the second seal, there was a thunder. When you open the third seal, there was isang thunder lang yan. Kaya binanggit niya
Balikan natin. One burst of a thunder, 7 angels appeared. One thunder, 7 messages that been sealed up. Okay? Tapos na tayo. Okay, dito naman sa Christ is the mystery. Sabi niya, that's the reason. Itong dahilan sa ilalim ng ikapitong misteryo nang ang ikapitong selyo ay nabuksan, nagkaroon ng katahimikan sa kalangitan. At sinabi ni Jesus sa kanyang earthly ministry, they wanted to know when he would come. Nagtatanong yung mga apostol. Kaya sabi niya, it is not even the Son himself don't know when it's going to happen. See, God has this. Ginawa lahat ito ng Diyos sa kanyang sarili. Sino yun? Si Elohim. Yung great eternal Father. Diba? Yung walang dugo, walang buto. Yung Diyos ay Espiritu, wala siyang dugo, walang buto. Si Elohim. And that's the reason there was silence in heaven for a space of an hour. 7 thunders after their voices. Ayun na naman. Diba? Comma and conjunction, 7 thunders after their voices. And John was forbidden to write it. Nakita ni John yun. Sabi niya, that's the one thing he hasn't revealed yet of how he will come, and when he will come, it's a good thing that he doesn't know. Now, yung rapture at second coming, mga kapatid, are distinct events in biblical context. Kahit sa message, nakita natin kanina. Pero sa end time, pag sinabi mo second coming, rapture lang, second coming, rapture. In biblical context, magkaiba yan. At hindi pwede na sa message, iba din. Diba? May time na tinatawag ni Buddy Branham na yung rapture ay second coming. Pero ang tinutukoy niya, yung Thessalonians. Hindi niya tinutukoy yung tinatawag na Revelation chapter 19 tsaka Matthew 24. Kaya sa biblical context, rapture and second coming are distinct events in biblical context. Rapture, yan ay Jesus returns for believers in clouds. In second coming sa Matthew 24 at Revelation 19, Jesus returns with unbelievers to earth. Kaya magkaiba yan na distinction sa Bible. Diba? Sa rapture, believers meet Him in the air, taken to heaven. Sa second coming, defeats evil, establish kingdom on earth. Living believers transform instantly sa rapture. Pero dito sa second coming, believers return with Him to reign. Okay? Kaya, in biblical context, magkaiba yung rapture at second coming. Kaya makita nyo, binanggit niya kanina na, asa na yun? Now, His coming at the hour of His coming when the destruction of the earth. Matthew 24, tinutukoy niya. Makikita nyo, walang bato na ano, what will be the sign of the coming of the end of the world? Yan, at the end of the 7 seal ang tinutukoy dyan. Hindi opening. Kaya sabi niya, walang bato sa kapwa bato na hindi, mawawasak. At the end of the world yan eh. Second coming yun ng Matthew 24 at ng Revelation 19. Hindi 1 Thessalonians na rapture. Okay. So, ang 7 seal, una-muna, sa panahon natin, sa ministry ng 7th angel, tayo ay nasa the opening of the 7 seal. At merong triple mystery sa pagbubukas. Doon sa pagbubukas, di ba, ng ikapitong selyo, may triple mystery. At doon naman sa triple mystery, may isa doon na hindi ni-reveal. Okay? At another thing, sa 7 seal ay merong at the end of the 7 seal. At yung at the end of the 7 seal, yan yung it ends the time. Kaya wala tayo sa panahon yan. Nandito tayo sa opening. Nandito tayo sa triple mystery. Kaso ang problema, yung isang fold sa triple, hindi ni-reveal sa panahon natin. Mari-reveal yan at the end of the 7 seal. Yeah. Basa.
paragraph 336 tayo magtatapos na. But one of these days, kung hindi tayo magkita muli again dito sa lupa, if we never meet again on this earth, we are going to meet yonder at the judgment seat of Christ. And you'll find out, at malalaman nyo, that in that room, the revelation coming from God. Doon natin malalaman at totoo yung sinasabi ni Brother Branham. Kasi, maaari maraming hindi maniwala kay Brother Branham nung pinipreach niya to. Kasi sabi niya, sige, kung hindi tayo magkita dito muli sa lupang ito, doon na lang tayo magkita sa Great White Throne Judgment. We're going to meet yonder at the judgment seat of Christ. And you will find out, ibig sabihin, hindi kasi siya nagsisinungaling, na in that room, the revelation coming from God. Hindi guni-guni niya lang o gawa-gawa niya lang. Katulad, sabi niya, just like all the rest of them has them. One of the mystery of that seal, triple mystery, di ba? Triple mystery. Sabi niya, one of the mystery of that seal, the reason it wasn't revealed, ang dahilan bakit hindi revealed, it was 7 thunders uttered their voices. Sabi niya, and there it is, perfectly because nothing knows anything about it. Ano yun? Yung kanyang pagdating. Walang makakaalam. At the end of the 7th seal, it was even written. Revelation 10:3, 4, 7 thunders. So, we are at the end time. Ano yun? At the on the opening of the 7 seals. Pero wala pa tayo sa at the end. Kaya, ang dahilan na hindi ni-reveal ang 7 thunders dahil wala pa tayo sa at the end of the 7 seal. Nasa on the opening pa lang tayo. Nasa the end time. Kaya yung isa sa tatlong lupi niyan, di ba? Na-reveal yan sa the opening of the 7 seal yung dalawa, pero yung pangatlo o yung isa doon sa tatlo ay hindi pa na-reveal yan. Marireveal na yan sa kanyang pagdating sa time ng rapture. Okay? So, yan kung bakit ganyan yung aking presentation. Amen? So, God bless you all at siguro yan na yung huli na talakayin ko yan. Isang biyaya na mas masigit nating naipaliwanag ng mabuti itong 7 seal. Alam ko naman na karamihan sa inyo ay hindi nyo nauunawa ang palubos. Diba? Kaya nga, live a good life na lang. Amen? Kaya ko naman to ginawa dahil ito ay magiging materialis ko sa magkakaroon ng tinatawag na mission sa Palawan. Sineset up ni Pastor Tomas sa Kulyon, Palawan sa itong January. At isa to sa materials na gagamitin ko na i-share ko doon. Sabi ko ay seminar, ayoko ng pasyal-pasyal. Ayoko rin ng tinatawag na cup meeting. Kung may cup meeting ka, mag-cup meeting kayo. Ako uuwi na. Basta pagkatapos ko mag-seminar, sa Godhead, tsaka sa 7 seal, uwi na ako. Hindi na ako mag-swimming dyan. Sabi niya, hindi, 1 week kami. O sige, ako 2 days o 3 days lang ako. Basta pag nakapag-seminar na ako, uwi na ako. Sabi ko. At 7 seal, tsaka Godhead yung aking isi-share doon. Kaya sa next Sunday, ay mabalikan natin uli yung Godhead Explained. Pero mas detalyado na upang sa paghahanda na i-share ito sa Kulyon, Palawan. Kung matutuloy, at sabi ko sa kanya, ay gusto kong malaman yung detalye para sigurado tayo mamaya. Hindi tayo sigurado, magkasayang-sayang lang tayo ng gastos. Diba? Sabi ko, ako na sasagutin ko na yung sarili kong plane ticket. Hindi na ako magpapalibre sa kung sino man dyan. Ay ko ako nagagastos sa sarili kong ticket. Sabi ko, kung walang matitirahan, di mag-hotel ako. Ay ko, basta ang gusto ko lang ay i-share lang ito. Yun lang yung purpose, yung i-share lang. Hindi pasyal-pasyal, hindi bisita de iglesia, yung bibisitahin ko yung mga kapatiran dyan. Hindi. Bibisitahin ko yung mga simbahan, hindi. Mag-set ka ng isang place dyan at mag-seminar lang tayo.
about Godhead at 7 seal. So yun lang, pagkatapos nun, uwi na ako. Diba? Yun lang yung purpose ko, hindi yung pasyal-pasyal, hindi yung ligo-ligo sa beach. Diba? At kung meron man kayong cup meeting doon, ay hindi na ako mag-preach. Ikaw lang mag-preach doon. Hindi ako mag-preach. Mag-seminar lang ako doon sa dalawang pastor na sinasabi mo. Kaya siguraduhin mo na yung meeting na yun ay para seminar lang. Amen. So God bless you all. Palagi tayo ng Panginoon. At lahat tayo ay pasalamat sa biyaya ng Panginoon na meron tayong ganitong mensahe. Hindi tayo nagsisimba-simbahan lang para lang may masabing nagsimba, kundi na-reveal sa atin yung mensahe. Kahit na napakalalim, I think napakalalim ito lalo sa mga kabataan. No? Ay maaaring hindi nila masyadong ma-appreciate. Pero darating ang time, kapag umaba pa panahon at wala na tayo dito, ay doon yung ma-realize bakit ito pinapangaral ngayon. Ngayon, maaaring lumalagpas lang. Kaya sa mga kabataan ngayon ay i-appreciate nyo yung biyaya ng Panginoon sa araw-araw, di ba? Ang isa sa mga hindi natin na napapasalamatan, every time nagigising tayo, dapat yun ang number 1 na pasalamatan natin. Na nagising pa tayo, di ba, Brother Juan? Marami na, hindi na nagigising eh. Di ba? Pero every morning na nagigising pa tayo at kasama natin yung mga loved ones natin, Amen. at kasama pa natin sila, mas i-appreciate natin yun sa Panginoon. Pasalamatan natin. Kasama pa natin yung ating mga parents. Yung paggising mo, nandiyan pa yung parents mo, pasalamatan mo sa Panginoon yun. Di ba? Paggising mo, merong sariling tahanan. Di ba? Hindi katulad sa experience namin, no? Lalo si Brother Roger. Di ba? Na walang tahanan. At si Brother Roger, sa bahay, may tahanan siya, yung bahay tahanan. Di ba? Yung bahay ampunan. Di ba? Katulad din ako, walang tahanan, nakikitira lang ako noon. Kaya tayo i-appreciate natin sa mga kabataan na i-appreciate nyo habang buhay yung inyong mga magulang. Di ba? Lalo kung sila ay naging mabuting magulang. Amen. Kahit gaano pa kahigpit yan, ang magulang ang laging iniisip niya yung kanyang mga anak, yung kaligtasan ng kanyang mga anak. Di ba? Yun yung magulang eh. Yung mga kabataan, hindi niya pala na-expect, hindi niya na maunawaan. Hindi nila ma-appreciate yan. Pero kapag naging parents na kayo, doon yung may realize na bakit may mga magulang na mahigpit. Di ba? Dahil sa kaligtasan. Okay? Kaya nga, merong message si Buddy Banham na oncoming storm. Di ba? Meron isang lalaki, meron ng tawag nito, may balita na meron oncoming storm. Inignore lang ng lalaki. Hindi niya pinakinggan yung balita na oncoming storm na merong malakas na bagyo na darating. Hindi siya naghanda, hindi siya aware. Kaya nung dumating yung storm, mga kapatid, namatay yung lalaki. Di ba? Yung iba naghanda, pero siya hindi siya naghanda. So tayo mga kapatid ay i-appreciate natin ang bawat habang kasama natin yung ating mga pamilya dahil may mga tao na hindi na nila kasama yung mga parents nila. Di ba? Katulad si Sister Cora. Both of their parents ay wala na. And I know, I understand how she miss them. Nami-miss niya kanyang parents. Di ba? Ako kahit na hindi naging ulirang ama at ina yung parents ko, ay nami-miss ko din sila kapag naaalala ko. Amen. At yung brother ko, di ba, ay may time na nami-miss ko rin. Di ba? Kaya i-appreciate natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon na pamilya. Di ba? Ingatan natin at lalo sa mga kabataan ay dapat ma-realize natin yan na biyaya ng Diyos na hindi yung naranasan. Di ba? Yung naranasan ng mga tao na hanggang paglaki nila, wala silang tinatawag na parents na kasama. Di ba? Kaya yun dapat ang ipasalamat natin sa Panginoon. Amen. Ay ina-address ito sa mga kabataan ngayon na maging grateful tayo sa Panginoon, maging grateful tayo sa parents natin na nandyan sila
ginagabayan kayo, pinapaalalahanan, kapag kayo nasa mali na, yun ay blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Na meron tayong mga parents pa. Diba? So dapat ma-realize ng mga kabataan na yan ay blessing ng Diyos. Amen. Then darating ang time kapag sila ay wala na, hahanapin nyo din eh. May isang kaibigan, si Sister Claire. Matagal niya na kaibigan since high school pa lang. At yung nanay niya, kilala niya yung nanay. At every time na dumadalaw si Sister Claire doon, kapag dumarating galing abroad yung kaibigan niya, doon siya, umuwi siya doon sa tahanan ng mother niya. Tuwan-tuwa yung mother. Diba? At hanggang dumating ang time, yung nanay, na-stroke. Yung mga anak, ayaw nila narinig yung boses ng nanay nila kasi maingay eh. Diba? Lalo pag sinasaway sila, ayaw nila. Lalo yung lalaki, ayaw nila ng nanay nila. Kaya ayaw narinig yung boses ng nanay niya. Ito na ngayon, nung na-stroke yung nanay, wala na. Buhay pa naman, kaso hindi na dumidilat, hindi na nagsasalita. Ngayon, pinag-pray nila, sana magsalita. Pero nung nagsasalita, ayaw nila narinig yung boses ng nanay nila. Ito ngayon, nung na-stroke mga kapatid, nagpipray sila na sana dumilat, sana makakita, sana magsalita. Ngayon, kahit hindi na sila nakikilala. Alam niyo, yun ang pinakamasakit na maranasan nyo na hindi na kayo, kapag dumating na sa katandaan, yung ganong magulang at hindi na kayo nakikilala bilang anak, yun ang isang pinakamasakit. Di ba? Na hindi na kayo nakikilala ng magulang nyo. Kaya i-appreciate nyo. Ano man yung hindi pagkakaunawaan, hindi nyo gustuhan, hanggat kapiling yung mga parents nyo, i-appreciate nyo sila. Dahil yan ay blessing ng Panginoon sa inyo. At sabi ng Bible na kung gusto nyo humaba ang buhay nyo, respect your parents. Amen. And respect your pastor. Okay? So yun lang may ko sa mga kabataan ngayon na i-appreciate niyo yung blessing ng Panginoon. Hindi sa material na bagay, kundi sa blessing na ibinigay niya na isang pamilya. Amen. So God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Let's pray. Dakila at mahabaging Ama, salamat Lord sa mensahe na ito na pinagdulog mo sa amin at sa correction at paalala mo Lord. Kaya salamat sa iyo Panginoon, sa iyong habag at biyaya na patuloy pinagkakaloob. Ang hinihiling namin Lord, patuloy mo pagpalain kami Lord, hindi lang sa material, hindi sa financial, kundi sa aming bilang isang pamilya, sa pagmamahalan at sa aming mga kalusugan. Salamat Lord sa ibinibigay mo sa amin na mga biyaya sa aming mga pisikal na katawan na kami Lord ay narito pa at patuloy na nanambahan at naglilingkod sa iyo kahit na hindi kami magkakasama sa isang lugar. Narito kami at patuloy mo kang pinapakain ng iyong salita. Kaya salamat sa iyo Lord sa bawat araw, sa bawat umaga na paggising namin, nakapiling pa ng aming mga loved ones. Salamat sa iyo, dakilang Ama, ito sa magdalahin ko sa iyo. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. God bless you all. God bless you, Brother Juan. God bless you, Brother Roger and family. God bless you, Brother Felix and family. Sister Janet, di ba? Brother Joel. God bless you, Brother. Sino pa? Kanina nandito si Sister Sister Bambi. Si Bambi, Sister Bambi kanina, no? Sister Janet, no, God bless you. Sister Bambi ay nawala, no? At kanina ay sabi niya, "Oh, Pastor, salamat. Akala ko nakalimutan mo na kami." Akala niya daw nakalimutan ko na siya. Sabi ko ay hindi dahil hanggang ngayon ay nire-recognize ko kayo bilang mga tupa ng Diyos. At dito sa ministry to kahit na gano'n na nangyari sa pamilya nyo, ay lagi ko siya pinapadala ng link. Aso nga lang, nahihirapan siya makapasok doon sa Google Meet. Ngayon lang ata siya nakapasok. Kaya sabi niya, thank you, dahil akala niya nakalimutan ko na daw siya. Amen. Hindi, kahit sino dito yung mga nawala, yung umalis, ay sabi ko, ay hindi ko naman sila totally nakalimutan, pinag-pray ko nga sila na pagpalain sila ng Panginoon. No? Kahit yung mga umalis, o yung mga umalis na hindi nagpaalam, o biglang umalis, ang prayer pa rin natin mga kapatid ay blessing. Tandaan niyo mga kapatid, curse and blessing lies in the power of tongue, lalo sa bibig ng isang
lingkod ng Diyos. Sa kanyang bibig, pwede siyang magsalita ng curse and blessing. Pero mas pinili ko, mga kapatid, na puro blessing lang. Amen? Pero tandaan nyo ito, mga kapatid. Tandaan natin lahat, any kinds of sin, God will never let go it unpunished. Yan yung law. Kaya that's why ang Diyos nagbigay siya ng law. Yan ay perfect law. Amen? Kaya merong batas dahil kailangan merong kabayaran. Lahat ng mga kasalanan natin may kabayaran. Hindi niya hayaan na lahat ng mga nagawa nating kasalanan ay unpunished. Lahat yan. Kaya lahat tayo, mga kapatid, magsusulit tayo dito sa flesh kapag nakagawa tayo, especially disrespect. Amen? Disrespect sa Diyos, disrespect sa magulang, disrespect sa pastor, sa kapatid. Lahat yan ay hindi hahayaan ng Diyos na walang kaparusahan. God will never let it go unpunished. Diba? Kaya yun ang iingatan natin, mga kapatid, na lahat yan, may ipagsusulit natin yan. Amen. Kaya mahalin natin ang ating Panginoon, maging obedience tayo sa kanyang salita, mahirap man, anuman mga pagsubok natin, maging fully obedience tayo. Kasi lahat ng mga nagagawa nating pagkukulang, hindi yung ipipigit ng Diyos eh. Kasi ano ngayon ang mabuti sa tinatawag na law? Siya ang nagbigay ng law eh. Ngayon kung hindi niya tayo bibigyan ng karampatang parusa, ano ang mabuti sa law? Di ba? At yan ay ang Diyos sovereign siya sa kanyang salita. Si Adam and Eve, mahal na mahal niya bilang first family, first son, first daughter, and first son. Nung magkasala yon, saan siya sovereign? Sovereign siya sa kanyang salita. The day you eat thereof, that day you die. Yun yung first law na in-apply ng Diyos. Di ba? Kaya nag-suffer si Adam and Eve. Kasi hindi pwede na walang penalty of sin. So, every manner of sin, merong penalty of sin. Amen? So, ano mga pagkukulang natin, ay hingi natin ng tawad sa Diyos, kapatid, at ipag-pray natin na lahat tayo, mga kapatid, ay biyayaan ng Panginoon. Amen? So, God bless you all. Tayo manalangin. Tayo mag-pray. Nag-pray na ba tayo? At tapos na pala. God bless you. Tatawagin ko pa sana si Brother Juan na mag-pray eh. Sige, closing prayer sa'yo, Brother Juan. Mag-pray pa ba, Pastor? Mag-pray pa ba tayo? Mag-pray pa ba? Closing prayer mo, gawain. Kasi closing prayer ko sa preaching eh. Sa'yo sa gawain. Let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. Sa dakilang mong salita na pinahayag mo sa amin sa huling panahon, Ama, sa pamamagitan ng lingkod mo. Dalangin ko, Diyos, na magkaroon, Panginoong Diyos, ng puso na uuhaw lagi sa iyong salita. Ingatan mo ang batid sa amin, Lord, na kami ay hindi man kami sa isang dako, ngunit, Lord, sa dakilang pag-ibig kami ay nagtatipon. Through online, Lord, salamat. Salamat, Lord, sa revelation. Dahil sinabi mo, Panginoon, na pagkakilala sa iyo ay buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Lord. Salamat. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Salamat sa kagalingan ng bawat isa na mayroong karamdaman, O Diyos. Lord, ang mga pagsubok namin, Panginoong Diyos, ito lamang ay 100 kami o 100 na upang kami tumibay sa iyong harapan, Panginoong Diyos, because we could do nothing without Thee, O Lord God. But we thank You for Your promises that You never leave us nor forsake us, Lord. Salamat, Lord, sa aming pastor. Ingatan mo siya, kasama ang pamilya. Gabayan mo siya sa kanya araw-araw, Panginoong Diyos. Ganon din po ang bawat sa amin. Bawat pamilya, Panginoong Diyos, ingatan mo. Ganon din po, Panginoong Diyos, aming kapatid si Pastor Alan. Salamat sa tagumpay sa kanilang gawain ngayon.
Ganon din po sa amin, Panginoon, pagsama-sama. Salamat sa tagumpay. Ang lahat nito, Panginoong Diyos, ay binabalik namin sa iyo ang papurit pa salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Sa pangalan namin, so we pray. Amen and amen, Lord. We thank you. Siya nga pala yung kaninang nagkaplano kasi ako na ano na yung sinasabi kanina ni Brother Felix na ano yun? Ano ba yung book? Book ba yun? Yung nuggets. Nuggets. Okay. So ako naman ay gumagawa ngayon ng nagko-compile ako ngayon. Ang una kong gagawin ngayon yung Godhead Explain. Nasa 80% na. Pag natapos ko, ipiprint ko siya. So pagka natapos na na-print ko na, yun ay pwede na tayong kumuha ng kopya, parang note, parang ano siya, book. Gagawin natin siyang book o parang hard copy ng presentation. So nangako kasi ako kay Brother Juan na bibigyan ko siya ng mga quotation about sa Godhead, lahat ng quotation. So nagawa ko na 80% na umpisahan ko na nung Monday. Siguro itong week na to, tapos na to. So hanap lang ng paraan para ma-print. Para pag na-print na siya, pwede na siyang notes na siya. Hands out na. At yun di kasi gagamitin ko sa materials sa Kulyon Palawan sa hindi ko alam kung first week o second week ng January may mission sa Kulyon Palawan. Yun nga, mag-seminar ako doon. At dalawa yung topic ko, Godhead tsaka Seven Seal. Ay ko yun lang, okay na yun. Kaya kailangan magawa ko yun para pagka meron silang mga hands out. Meron na silang mga materials na babasahin. Kasi baka mamaya walang projector doon. At least may sinusundan sila. So yun na yung pinaproject. Sama tayo, Barjuel. Sama tayo. First week o second week, hindi ko pa alam. Basta i-announce ko kung sino gusto sumama, pwede. Kaso kanya-kanyang bili ng ticket. Kanya-kanya bulsa. Kanya-kanyang ipon. Bili ng ticket. Kahit ako, sabi ko, ay wag niyo na akong, ako na bibili ng ticket ko. Sabi ko, dahil ayoko naman na magpapalibre pa ako. Hindi ko naman kakilala. Sabi ko, hindi ko naman kilala mga yan. Bakit magpapalibre ako? Sabi ko, hindi na. Pupunta na lang ako dyan in my own expenses. Basta sigurado na yan ay seminar. Hindi pasyal-pasyal, ha? Ayoko ng pasyal-pasyal. Amen. Amen. Di ba? Sabi ko, ayoko ng pasyal-pasyal. Basta ako pupunta dyan mag-seminar. Godhead Explain, tsaka Seven Seal, okay na ako doon. Sama tayo, Barjonel. Yan. Sige. Kasama. Sige, basta pa-i-announce lang natin. Hindi mga kasama. Magandaan nyo na. Kailangan kumuha ng maaga pa. Kasi, mahal tayo pag Hindi, mahal ngayon. Yan, mahal. Next year ka na kumuha. Pero Jel, sama tayo. Tingnan natin. So, God bless you all. Pulangin ng Panginoon. Eksakto, alas 12. Okay. Bye-bye. Bye. Ay, God bless. God bless. God bless. Nanay. Ano ba to? Tulungan mo. Mark. Ano alam ko na yun? Ano ba yun? Bakit?